Sino kaya ito? Hanggang saan ba ang kapangyarihan ito? Ito po yung tinutukoy ngayon ng Department of Justice Secretary Boying Remulla na ang di umano'y mastermind sa missing sa Bungero ay maimpluwensyang tao. Ito na po yung nalaman na ng DOJ matapos makipag-ugnayan sila dun sa testigo na dating security ng arena kung saan ginagawa ang sabong noong 2020-2021 sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Remulla, maraming matitinding sinabi ang testigo. Hindi lang yung pagtuturo na doon daw po ibinaon sa Taal Lake, paanan ng Taal Volcano, ang 32 o 34 na sabongero. Hindi lang yun ang sinabi. Kaya nga inaamin na ngayon ng DOJ na may malalaking tao o maimpluwensya ang mastermind. Sino kaya? Yan po ang tanong. Kaya abangan ang malalim na investigasyon ng NBI, Police, Coast Guard kasama na rin, at saka ang DOJ kasi ang Coast Guard ang sisisid o siyang gagamitin doon sa paghahanap sa Taal Lake. Malaking trabaho yan. Matindi po yan. Kasi doon itinuturo Doon daw itinapon noong 2021. Kawawa naman sila. Okay? Ngayon, ang tanong. Totoo ba na mayroong pulis noong panahon ng Duterte administration ang mayroong kinalaman dito sa pagkawala ng missing o pagkawala nga po ng sabongero na tinatawag na 34 missing sabongeros? 34 sila Yan ang hindi natin alam. Pero ang sinasabi po ngayon ng pamuno ng PNP spokesperson General Jean Fajardo at mismong si PNP Chief General Nick Torre III, tutulong sila sa investigasyon at pananagutin nila kahit na sino. Kung may pulisman, retirado man ito o aktibo, mananagot kapag may ebidensya at nadiscover sila. Kahit pulis, mananagot. Delikado ho talaga. Hindi ho talaga palalampasin ni General Torre ito. Mananagot ang mga sangkot dito sa 34 missing sabongeros. Ang tindi niya, nakalimutan na ho, pero hindi ho basta-basta yan. Kasi yan ay isang malinaw na naman. Human rights violation na abuso na naman ang karapatang pantao ng mga sibilyang yan noong panahong yon. Kung yung magugunita, noong nakaraang administrasyon, on record naman yung Pogo at Isabong napakalakas. Parehong sugal, napakalakas. Parehong inaproban kasi yan Parehong ginawan legal ang Isabong at saka Pogo. Ang Pogo napakalaki na naging problema kaya ipinatigil ng Marcos administration. Yung Sabong pinatigil yan pero ngayon po meron pa rin Pero yun po yung laganap na nangyayari ng mga panahong yun at malaking pera ang umiikot dito. Kaya yung sinasabi nga ni Secretary Remulla, maimpluwensya ang posibleng mastermind o nasa likod ng 34 missing sabongeros. Ang lupit, So ano po yung masasabi niyan? Tayo may nagbabalita lang at sana ho ay katarungan. Justice for all victim at justice din dun po sa mga akusado na pwede namang walang ebidensya o kung ano man. Kahit akusado, kahit suspect, kung sino man sila, mastermind sila, meron pa rin ho silang karapatan. Kaya ang ating sinasabi, justice for all. Okay? Akusado at saka biktima, dapat may katarungan. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Ito, magandang balita ito para doon sa pamilya, mga testigong, mga Pilipino, sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Isa sa ilalim na po sa WPP ba yun? Witness Protection Program ng DOJ ang lahat ng testigo na nag-file na ng kaso ng sinumpaang salaysay at willing mag-testify sa trial sa ICC kapag nag-trial na by September o susunod na buwan o araw ang ICC tungkol sa kaso Crime Against Humanity. At ipapadala nga po ng pamahalaan ang mga testigong ito papunta ron sa ICC kung kinakailangan, kung kailan man yon. So, ibig sabihin,
ang gobyerno, through DOJ, sila ho ang nagbibigay ng proteksyon para sa kaligtasan ng mga testigo. Ito rin po ang laman ng oposisyon, pagtutol, paghiling na ibasura ng ICC prosecutors na si Mama Niang, ICC prosecutor, na huwag payagan ang petisyon ni Attorney Nicolas Coltman, abogado ni Duterte, na magkaroon ng interim release. Kasi ang sinasabi at argumento ni prosecutor Niang, mapanganib ang mga Duterte. Walang kasiguruhan na mabibigyan ng proteksyon ng mga testigo at kaso pag ito ay pinayagang makarelease o may release. Dahil nga ho sa mga banta, pananalita at kawalan ng respeto ng mga Duterte doon po sa ICC Court at sa International Criminal Court. Yan yung argumento ng si prosecutor Niang, yung proteksyon ng testigo. At dahil dyan, kasunod namang ginawa ng DOJ at ng pamahalaan, ilagay sa Witness Protection Program para safe na itong mga ito. So good news ito sa mga testigo, sa kanilang pamilya. Makipag-ugnayan lang kayo. Okay naman ang Witness Protection Program ng DOJ. 24 hours protektado kayo at walang gagalaw. Hindi kayo makakaroon ng problema. Yun ang itinutulong at gagawin ng pamahalaan para ho dyan sa mga Pilipinong kumplena, biktima, testigo against former President Duterte. So yan, wala tayong magagawa. Obligasyon ng gobyerno, kaya nga Department of Justice, Departamento ng Katarungan, abogado ng mamamayan, yan po ang kanilang trabaho. Kaya kahit na sino yung sibilyang yan na hihingi ng tulong at kasama sa mga maaaring testigo, ay protektado yan ng Department of Justice. Hindi yan magugustuhan ng mga maka-Duterte, pero wala tayong magagawa. Yan ay obligasyon at trabaho ng DOJ ang mabigay ng hustisya at proteksyon sa mga nangangailangan. Kaya nga, merong WPP at matagal na yan. Marami na hong testigo at iba pang mga controversial ang sumailalim nung araw pa, kahit panahon pa ni Aquino, ni Gloria, ni Duterte, kung sino naging Pangulo. Talagang merong WPP, Witness Protection Program ng DOJ, na ginagastusan pa nga natin yan. Kasi yung pagkain, security at lahat ng pangailangan, kahit ilan yung testigong yan, ay kargo ng mamamayang Pilipino at pera ng mamamayang Pilipino ang ginagamit yan for protection. Yun po yun, di ba? So, kailangan maayos ang proseso, ligtas ang lahat, lumabas ang katotohanan, katarungan, ay kailangan ng lahat ng tao. Lalo na ang mga Pilipinong naging biktima umano ng mga nakaraang administration. Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa sa atin pong mga topic at ating mga channel. Ito yon, Mike Abe Opinions, at yung isang channel natin, MA Pinoy TV.